Matapos ihatid sa school si Baby Aya ay nagpatuloy na sa pagmamaneho si Catherine papuntang kumpanya. Habang ang katabi niya ay tila kanina tahimik pa. Walang imik na akala mo may problema. Carlos, okay ka lang ba? Di maiwasang tanong niya. Kanina ka pa tahimik ah. Dagdag pa. Sa halip na sumagot ay di man lang nagsalita ang assistant niya. Nakadungo lang sa may bintana na parang hindi narinig ang tanong niya. Carlos, tinatanong kita. May kasamang lakas at diin na ang boses niya. Nang sa ganon ay masigurong marinig ni Carlos talaga. Pero gaya nung una ay tahimik lang ang katabi niya. Kinuha pa nito ang cellphone at binaliwala siya. Kaya sa pagkakataong to ay napalingon na si Kath. Nang biglang, "Hoy, ano yan ha?" Kunot noong tanong na halatang di nagustuhan ang nakita. Ayon, inihinto ng CEO ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Inagaw ang cellphone ng assistant niya. "Akin na yan, Ma'am Kath." Pilit na kinuha ni Carlos ang cellphone sa kanya. Ngunit wala siyang planong ibalik dahil sa inis niya. Makita ba namang nanonood ng reels ng mga babaeng nakapanti at bra lang ha? Talaga, Carlos? Mismo sa tabi niya? Nananadya ka ba? Ano tong pinapanood mo ha? Kulang na lang bumuga ng apoy magmumukhang dragon na siya. Pero ang malamig pa sa yelong assistant niya ay wala man lang reaksyon na hinarap siya. Sinubukang kunin yung cellphone pero agad na naitago niya. Sagutin mo nga ako, Carlos Ocampo. Bago sumagot ay inikotan pa talaga siya ng mga mata. What? Ano namang mali kung manood ako ng ganyan ha? Nanunuyang bitaw ng salita. Ang sexy kaya nila at ang gaganda. Di na natapos ni Carlos ang sasabihin pa sana nang maunahan ng naka-cross arm ng boss niya. Subukan mo lang ituloy, sige ka. Taas kilay na banta nito. Mas maganda naman ako sa kanila. Proud na sabi pa. Nang maisipan ng assistant na asarin siya. Saang banda? Sinusubukan mo ba talaga ako, Carlos? At bakit naman kita susubukan, Ma'am Kat? Bumuntong hininga si Rebecca. May problema ba? Carlos, umamin ka nga. Wala akong dapat na aminin, Ma'am Kath. Catherine nga. At napasigaw na nga. Kapag ako napuno hahalikan kita. Saglit ay napahinto si Carlos sa eksena at napangiwi ng may maalala. Hahalikan ha? May sam ka nga. Mahinang bulong na ikinakunot noon na naman ng CEO sa kanya. Nangangamoy selos ah. May sinasabi ka? Wala, Ma'am Kath. Isa pa, Carlos. Nakalimutan mo na atang inanako ng anak mo ha? Kaya wag mo akong tawaging ma'am, pwede ba? Nakakainis ka na. Ngumuso na nagpangisi sa assistant talaga. Kasabay ang pagpipigil tawa. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Mahal kong asawa? Panunukso na ikinalaki ng dalawa niyang mga mata. Carlos Ocampo. Sa opisina. Dahil medyo mainit ang ulo ni Catherine, ay inutusan niya ang assistant na bumili ng milk tea para sa kanya. At nauna nang pumasok sa opisina. Habang nakaupo siya ay di niya maiwasan ang sabay-sabay na pagbuntong hininga. Napahilot sentido na nga. Sakit mo sa ulo, Carlos. Angal pa. Saka kinuha ang cellphone ni Carlos sa bag niya. Hanggang ngayon kasi ay di niya pa din sinauli ang inagaw niya. Pag-open niya nito ay nag-flash na naman sa screen yung reels na pinanood ng assistant kanina. Dahilan para kumulo ang nananahimik sanang dugo niya. Nakakainis talaga. Humanda ka sa akin, Carlos Ocampo. Nang biglang bumukas ang pintuan ng office niya. Dahilan para mapalingon siya. Magandang umaga. Nakangiting bati ng sekretary na akala mo may maganda sa umaga. Imbis na tumugon ay inikotan lang ng mga mata ni Catherine ang nagtataka ng kaibigan niya. Oh, ba't ang init ng ulo mo ata? Mukhang di maganda gising natin ngayon ah. Tumahimik ka nga. Tinitigan ito ng masama. Relax lang, Catherine. Nandito lang naman ako dahil may kailangang pirmahan ka pa. Agad ay kinuha niya ang mga papers na pinapirmahan sa kanya.
Pagkatapos nun ay sininyasan si Heng na lumabas na. Pero bago yun ay may pahabol pa ata ang sekretary niya. Nga pala, Ma'am Kath. Nadaanan ko yung assistant mo kanina. Nakikipag-usap kay Angela at tila naglalandian. Hindi pa man natapos ang mga sasabihin pa sana nang nagmadaling tumayo na si Catherine. Ayon, lumabas ng opisina na akala mo fingerward sa sobrang bilis niya. Sa kabilang banda. Sige na Carlos, pumayag ka na. Tila nang aakit na sabi ni Angela. Dahan-dahan na dumikit pa. Saka marami naman tayo mamaya. Kasama yung ibang employee ng kumpanya. Labas-labas din pag may time, di ba? At hinawakan ang braso na ikinangiwi ni Carlos sa eksena. Kinabahan bigla. Ang lapit ba naman ng mukha ni Angela sa mukha niya? Kasi, sige na, Carlos. Pagputol sa sasabihin sana. Na ikinalunok laway niya na. Sisiguraduhin kong mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka mag-isa mong babae ka. Gusto mo bang sisantehin kita? Malamig na boses ang sabay na nagpalingon sa dalawa. Ma'am Kath. Tanging lumabas sa bibig ni Angela. Di mapigilan ang kabahan dahil sa narinig niya. Ngunit hindi man lang siya nilingon. Nang CEO na masamang nakatingin na sa katabi niya. Sa opisina Carlos. Utos pa. Agad na sumunod naman ang assistant at umalis na. Paglingon ni Catherine sa kinatatayuan niya. Last na lang talaga, Angela. Sisisantehin na kita. Trabaho na. Pagbalik sa opisina. Mag-usap na tayo, Carlos. Inis na sabi ni Kath. Na siyang nagpatayo naman kay Carlos na kakaupo lang sana. Anong pag-uusapan natin, Catherine? Alam mo ikaw kanina ka pa. At tinulak pabalik sa sofa. Dahilan para mapaupo siya. Kanina. Inaano ba kita? Tingala sa nagpipigil galit ng amo niya. Sa halip na tumugon ay dahan-dahan lang na inilapit ni Catherine ang mukha sa kanya. Na nagpabilis lalo sa tibok ng puso niya. Ma'am, di na natapos pa ang sasabihin pa sana ng halikan na siya. Nagpupumiglas pa nga pero agad na pinahiga sa sofa at hinawakan ang dalawang kamay niya. Kinagat ang ibabang labi na nagpadaing sa kanya. Sa pagnganga ay diniina ng CEO ang pagkakahalik sa malambot na labi niya. Ipinasok pa talaga ang dila na ikinapikit niya na. Wag na wag mo kasi akong susubukan, Carlos. Sa susunod hindi lang yan ang aabutin mo talaga. Dadanyo na tulala pa ata. Halik pa lang yan ha. Pero tulala ka na. Sa hindi inaasahan ay pinagpalit ng wala sa oras ni Carlos ang posisyon nila. Anong tulala? Wag ako, Catherine. At ayon na nga. Ginantihan ang boss niya at minukbang bigla. Madiin na hinalikan na parang wala nang bukas pa. Na ikinaungol ni Catherine sa eksena. Carlos, kapag ikaw nakita ko pang nakipaglandian sa iba mapapatay na talaga kita. Eh di malalagot ka nun kay Aya. Sa tingin mo kakampihan ka ng anak natin ha? Di na malayan ni Carlos na napangiti na pala siya nang marinig ang huling sinabi ng boss niya. Anak natin. Sana all na lang talaga. Baka nga si Baby Aya pa makalaban mo, Carlos. Ako mamanya tapos ang dada niya nakikipaglandian sa iba. Ano na lang sasabihin niya? Sa halip na makinig ay abot taingang nakangiti lang ang assistant sa eksena. Siya lang ata yung pinagagalitan na masayang masaya. Kung manermon kasi tong si Catherine akalain mong nagsiselos na asawa. May pangiti-ngiti ka pang nalalaman ha? Di ka ata nakikinig ah. Pero nakangiti pa din talaga si Carlos na ikinataka niya na. Hoy, Carlos! Tinitik ang noo dahilan para mapatitig ng masama ang assistant sa kanya. Ang sakit nun, Catherine. Angal pa. Sabay himas-himas sa noong namumula na. Kung makangiti ka kasi dyan ay parang manunuklaw ka na. Nagmumukha kang manyak na nababaliw, Carlos. Manyak pala ha? Ayon, agad na hinalikan ang boss niya. Na nagpalaki sa mga mata nito sa pagkabigla. Binigla mo naman. Carlos. Kinurot ang tagiliran na ikinabitaw nito sa kanya. Ouch, Kath. Daing sabay nguso pa. Sinong nagsabi sa'yo na halikan mo ako ha?
Ngayon mo pa naisip yan, Kath? Baka nakakalimutan mong ikaw ang unang nanghalik sa ating dalawa. Nang biglang may pumasok sa makulit na isipan ng assistant talaga. Kung ayaw mo maghahanap na lang ako ng hahalikan. Huwag kang magkakamali, Carlos. Hinila at madiin na hinalikan na nga. Mindset ba mindset? Anak ng... Hoy, anong ginagawa niyong dalawa? Gosh, ang kawawa kong mga mata. Napahinto at sabay na napalingon si Carlos at Catherine. Kaya bumungad lang naman ang nakatakip matang sekretary sa kanila. Di niyo naman ako in-inform na may mukbangang nagaganap pala. Sa susunod mag-lock na kayo ng pinto ha? Mga walang awa. At nagmadaling kunin yung ballpen na naiwan niya. Yun naman kasi ang dahilan kung bakit bumalik si Hing sa opisina. Pagkatapos ay nag-walk out na. Anong nangyari doon, Catherine? Malay ko ba? Baka nainggit lang dahil wala namang humahalik sa kanya. Saglit na nagtinginan bago tumawa. Mga walang awa nga. Samantala sa second floor. Dahil ayaw ni Hing na makaistorbo na naman sa lumalandi ng kaibigan niya. Ay nauna na siyang pumunta sa second floor para sa gaganapin na photoshoot maya-maya. Baka pagpasok niya kasi uli sa opisina ay hindi na mukbangan ang maabutan niya. Naku, mahirap na. Nakaupo lang siya sa sofa nang sabay-sabay na dumating ang 3 model na kinuha nila. Maglalabas na kasi ng bagong brand ng damit ang kumpanya. Ngunit sa ngayon ay may mangyayari na photoshoot muna. Magsesend na sana siya ng message kay Becca nang magsitayuan ang lahat sa pagdating ng CEO nila. Buti naman sumipot na. Akala niya kasi nakikipagmukbangan pa. Kaya napatayo na din siya. Kasabay ang pagbati ng lahat sa tila nanalong boss niya base sa mga ngiting abot tainga. At dahan-dahan na lumapit sa kanya. Iba din kapag nahalikan ng isang Carlos. Bulong nang biglang maramdaman ang kurot sa tagiliran niya. Aray naman, Catherine. Nahalikan ka lang naging ganyan ka na. Sige, ituloy mo lang talaga. Kung gusto mong di ka naabutan bukas ng umaga. Naman. 10:30 ng umaga. Habang abala si Catherine na check yung mga litratong kuha ng photographer nila ay naisipan naman ni Carlos na lumabas muna. Gustong ibili ng milk tea ang boss niya. Di kasi natuloy yung pagbili ng milk tea kanina dahil alam nyo na. Naabutang nakikipag-usap kay Angela. Saan ka pupunta? Agad na tanong ng sekretary nang tumayo siya. May bibilihin lang sa baba. Di ka man lang magpapaalam kay Catherine. Ngisi ni Hing na halatang manunukso na. You know, baka bumuga ng apoy pa. Biro na mahinang ikinatawa niya. Sira ka talaga. Hindi na ako bata para magpaalam pa kay Ma'am Kath. Saka sandali lang naman ako ah. Ma'am Kath ho? Taas kilay ng sekretary sa kanya. Matapos kayong magmukbangan maampa din ang tawag mo sa kanya. Iba din, Carlos. Imbes na tumugon ay nagmadaling lumabas na lang si Carlos bago pa maging kamatis sa pula ang buong mukha niya. Samantalang yung isa ay tawang-tawa na. Mukhang walang balak si Hing na tigilan ang panunukso sa dalawa. Matuto kasing mag-lock ng pinto ha? Maya-maya. Oh Hing, nasaan si Carlos? Kunot noong tanong ni Catherine. Di kasi mahanap ng paningin ang assistant niya. Nang maisipan ng sekretary ang magbiro para makita kung ano ang magiging reaksyon niya. Nasa baba may kamit ata. O di kaya ng babae na. Teka, saan ka pupunta? Agad na tayo ni Hing nang lalabas na sana siya. Hinawakan ng braso para pigilan sa balak niya. May susunduin lang sa baba. Saka bitawan mo nga ako, pwede ba? Galit na iwinaksi ang mga kamay na nakahawak sa braso niya. Sa halip na makinig ay hinila lang siya ng sekretary paupo sa sofa. Heng, ano ba? He, makinig ka muna. Binibiro lang naman kita. Kaunti na lang at iisipin ko nang magjowa kayong. Hindi na natapos ni Hing ang sasabihin pa sana nang mabatukan ng malakas talaga. Walang hiya ka. Sorry na. Nag-peace sign pa. Kaya ang iba na nakapansin sa eksena ay di maiwasang matawa. O, andyan na pala siya. Pahabol na ikinalingon ni Kath. Ang galit na reaksyon kanina ay biglang napalitan ng ngiti sa nakita.
Di pa nga inabot ni Carlos ang milk tea na dala sa kanya nang agad na hinablot niya na. Ininom ng di pinapansin ang dalawa sa tabi niya. Si Carlos at Heng na nagtinginan na. Nang maalala ng assistant na bumili din pala siya ng tubig para sa boss niya. Pag naubos mo yan, uminom ka ng tubig ha? Tumango lang ang CEO sa kanya. Ngunit dahan-dahan ay inilapit niya ang bibig sa tenga nito upang ibulong ang salitang. Ingatan mo ang sarili mo, Catherine. You know, iingatan pa kita. So, alam nyo na. May namula na naman dahil kinilig sa narinig niya. Sa resto bar. Kung ang mga employee ay di kayang pilitin ang boss nila. Si Carlos, kaya niya. Ayaw kasi sanang sumama ni Catherine pero dahil sa mapilit na assistant ay sumama na lang siya. Kaya ngayon ay kasalukuyang nasa resto bar sila. Kasama ang iba pang mga employee ng kumpanya. Matagal nang gustong makasamang lumabas ng mga employee ang CEO nila. Sa kasamaang palad ay laging nabibigo dahil sa tuwing iniimbita nila si Catherine ay inaayawan lang sila. Ngunit ngayon ay tila nag-iba ang ihip ng hangin ata. Sumama na kasi na ikinabigla nila. Walang kaalam-alam si Catherine na si Hing pala ang may pakana para pilitin. Siya. Inutusan ba naman ng sekretary si Carlos na pakiusapan ang boss na sumama? At ang marupok na si Catherine ay napapayag ng nag-iisang Carlos Ocampo. Na ikinatuwa ng lahat dahil sa napapayag nga siya. 7:00 na ng gabi. Habang ang iba sa kanila ay kumakain pa ang iba naman ay umiinom na. Linom na din sana si Carlos nang may pumigil sa kanya. Huwag mong susubukan, Carlos. Taas kilay na sabi ni Catherine. Kung kanina ay sa iisang mesa lang sila ng mga employee niya. Ngayon ay lumipat na sila sa kabila. Alam nyo na, gusto ng privacy ng CEO talaga. Bago pa mapansin ng mga employee na may something sa kanila ng assistant niya. Isa pa, gusto niyang ilayo si Carlos kay Angela. Kung makadikit kasi ay akalain mong linta. Na ikinainis niya sa eksena. Kaya naisipang lumipat ng mesa na medyo malayo sa mga kasama nila. Baka nakakalimutan mong susunduin pa natin si Aya sa bahay ng kaibigan mo mamaya. Ano na lang sasabihin niya kapag nakita kanyang lasing ha? Sa halip na sumagot ay mumuso lang ang assistant sa kanya. Nagpo-PAS na ikinakagat labi niya. Hindi mo ko madadala dyan, Carlos. Iwas tingin pa. Nararamdaman niya kasing bibigay na naman siya. Kasabay ang di maiwasang pamumula ng pisngi niya. Please, Catherine. Ngayon lang naman Please. At nagpa-cute na nga. So, alam nyo na. Ang marupok na boss ay napatango ng wala sa oras talaga. Iba din ang kapangyarihan ng isang Carlos. Napapayag na naman siya. Sa tuwa ng assistant dahil sa pagpayag niya ay agad na niyakap siya. Thanks, Catherine. Nang biglang lumapit si Hing sa kanila. Mamaya na yan, Carlos. Inom muna tayo, Tara. Hihilahin na sana nang mapigilan ni Catherine. Inilayo ko na nga siya doon, diba? Bago magsalita ay tuluyang hiniwalay muna ng sekretary si Carlos sa boss nila. Na ikinakulot noon ng CEO sa ginawa niya. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa kanya. Pasasalamatan mo din ako mamaya. Ha? Sa loob ng sasakyan. Pasado 9:00 na. At sa mga oras na to ay matagumpay na naipasok din ni Catherine sa sasakyan ang lasing na lasing ng assistant niya. Medyo nahirapan pa nga siya. Halos hindi na kasi makapaglakad ng maayos si Carlos sa kalasingan niya. Walang ibang sinisisi ang CEO kundi ang kaibigan lang naman niya. Inilasing ni Hing ng sobra. Na hindi niya alam sa kung anong kadahilanan ba. Di nga niya maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng kaibigan kanina. Ang ganda mo talaga. Salitang agad na nagpalingon kay Catherine. Ang lapit-lapit tuloy ng mga mukha nila. Kakatapos niya lang kasing alak yung seatbelt ng assistant niya. Na ngayon ay sabihin na lang nating nakangiti at nakahawak na sa pisngi niya. Sobrang ganda mo, Kath. Ulit pa. Hindi pa man nakatugon si Catherine nang agad na hinalikan na nga. Hinawakan ang batok niya. Dahan-dahan na diniinan ang pagkakahak sa kanya. Ano pa bang magagawa niya? Kundi ang bumigay na lang sa eksena.
Ayon, gumanti at nilaliman ang halikan nila. Hanggang maubusan ng hangin silang dalawa. Isa pa? Hey, tama na. Susunduin pa natin si Baby Aya. Pero Kath, behave, Carlos. At nagsimula ng magmaneho para sunduin ang anak nila. Nakila Marta kasi ang bata. Si Marta din ang sumundo kay Aya kanina sa school nila. Nakiusap ba naman si Carlos sa kaibigan dahil nga may nilakad sila? Na ngayon naging dahilan kung bakit nalasing siya. Sa bahay ni na Carlos, nakarating na din sila. Habang inalalayan ni Catherine ang assistant niya ay nauna naman si Aya sa kanila. Para buksan ang pintuan ng bahay nila. Salamat, Baby Aya. Pasalamat ni Kath. Kaya tumango lang ang bata. Matapos pahigain si Carlos sa kama. Bantayan mo muna dada mo ha. May kukunin lang saglit si mama. Okay po, ma. Mga ilang sandali. Bumalik nang may daladalang maliit na palanggana at bimpo si Catherine. Yun ay para punasan ang amoy alak na assistant niya. Mukhang yung CEO pa ata ang naging assistant sa lagay na yan ah. Nagkapalit ang titulo bigla. Sa kwarto ko ako matutulog, ma. Ayaw kong tumabi kay dada. Bitaw ng salita ni Aya. Bago tumugon ay nilagay muna ni Catherine sa kama ang dala niya. Bakit naman, Baby Aya? Amoy alak kasi si dada. Kaya ikaw muna ang tumabi sa kanya, ma. Pero, good night, mama. Putol ang bata at agad na tumakbo palabas na. Wala man lang kaalam-alam si Catherine na sinadya pala yun ng anak nila. Nang sa ganon ay magtabi sila. Gusto kasi ni Aya na mas lalong magkalapit ang dalawa. Pinangarap nga niya na sana may level na ang relasyon meron ang mama at dada niya. Na sana maging girlfriend na ng dada niya ang mama Catherine niya. Pero paano nga ba? Habang unti-unting hinuhubaran ni Catherine para punasan si Carlos na nakahiga lang sa kama ay di niya maiwasang mapalunok sa eksena. First time niya kayang makita ang sexy at hot na katawan ng assistant niya. At namula nang may maalala. Flashback. Tumakbo na papuntang sasakyan si Aya nang susundan na sana ni Kath ang bata. Sandali lang muna, Catherine, pigil ni Marta. Na nagpahinto naman sa kanya. Bakit Marta? May kailangan ka? Saglit ay ngumisi ang halatang manunukso ng kaibigan ng assistant niya. Wala naman akong kailangan, Kath. Gusto ko lang itanong kung may level na ba? Imbes na sumagot ay umiling lang si Catherine. Dahilan para mapabuntong hininga ang kaharap niya. Unti-unti nang naging malapit sa kanya ang mga kaibigan ng assistant niya. Lalo na si Marta. Ang hina talaga ni Carlos. Babatukan ko na ba kaibigan ko ha? Nang matauhan na hindi na dapat pinapatagal ang maangkin ka. You know, perfect ka na kaya. At napamahal na din sa iyo si Aya. Kung magkakaroon man ako ng bagong pamangkin sa kanya, sana ikaw ang ina. End of flashback. Matapos si Catherine sa ginawa niya ay binaba niya sa kama ang bimpo at palanggana. Kukuha na sana ng damit na pamalit ng may humila sa kanya. Dahilan para mapunta sa ibabaw ng nakanguso ng assistant niya. Huwag mo kong iiwan, Kath. Dito ka lang sa tabi ko, pwede ba? Muli ay di na nakatugon pa si Bey nang halikan niya na. Niyakap ng mahigpit nang sa ganon ay di makawala sa kanya. Pero wala namang balak ang CEO na kumawala sa kadahilan ng gumanti na nga. Carlos. Ngungol ng kagatin niya ang ibabang labi nito sa halikan nila. Nanggigigil ha? Nang biglang pinagpalit ang posisyon talaga. Kaya ngayon ay si Carlos naman ang nasa ibabaw ng boss niya. Hubaran na sana si Catherine nang hawakan ang braso niya. Pinigilan siya. Sigurado ka ba? Ilasing ka. Bakit? Ayaw mo ba? Wala akong sina. Please, Catherine. Ayaw na naman ang papapi-ayos niya. Natatakot ako, Carlos. First time ko kaya. Saka wala pang level ang relasyon natin, di ba? Ibilagyan natin ng level, Catherine. Ayon na nga. Muli ay inatake ng assistant ang malambot na labi ng boss niya. At sa pagkakataong to ay pinagpatuloy na ang paghubad sa damit ng CEO sa baba niya. Hinubad na din ni Carlos ang trouser niya.
Kaya kitang-kita ni Catherine ang laki ng umbok kahit nakaboxer na lang siya. Sa muling halikan nila ay di maiwasang maramdaman ng isa't isa ang init ng katawan nila. Kath, hindi ko na kaya. Pwede na ba? Sa halip na sumagot ay tumango na lang ang namumulan ng si Catherine. Kaya sa walang pagdadalawang isip ay nilabas na nga ng assistant ang kanya. Naikinalaki ng mga mata ng CEO nang makita kung gaano ito kalaki talaga. Wait, hindi ko ata yan kaya. Huwag kang mag-alala, dadahan-dahanin ko lang naman ay. Talaga? Yes, Catherine. Dahilan para mapapikit at mapadaing sa sakit si Catherine. First time ba naman niya? Carl Rose. Dahan-dahan lang. Siyempre, hindi din maiwasan ng assistant ang mapaungol sa kakaibang naramdaman niya. Catherine. Napakagat labi sa eksena. Malamang virgin pa ako, Carl Rose. Nang sinimulang igalaw ni Carl Rose. Ang sakit. Kaunting tiis lang baby ha? Sabay halik sa noo ng boss niya. Habang patuloy sa ginagawa. Mawawala din yan, Kath. Ay. Mahigpit na napakapit sa bedsheet si Catherine kasabay ang pagtulo ng luha sa nakapikit niyang mga mata. Tiniis ang sakit sa pagkababae niya nang unti-unting binilisan ng assistant ang pagbayo sa kanya. Malakas na yung at pasagasa ng katawan ang rinig na rinig sa loob ng kwarto kung nasaan sila. Isama na natin ang basang tunog sa ibabang parte nila. Hanggang sa maramdaman ng CEO ang ligaya sa kababalaghang ginagawa nila. Ang sakit kanina ay parabang napalitan ng sarap na. Faster. Please. At binilisan nga. Sabay na ungol pa. Mga ilang sandali ay nilabasan na. At mapahiga sa ibabaw ng babaeng naghahabol hininga. Bago mapahiga sa ibabaw ng babaeng naghahabol hininga. Walang iba kundi ang pinagpapawisang boss niya. I love you, Kath. Huling sinabi na ikinangiti ni Catherine. Mahal din kita.